Alexa POV. Mommy, mommy, sigaw ng kambal, paglabas ko sa may pool area. Nakalipat na kami, at kagaya ng inaasahan ko na ay ang dalawa nga ang naging sobrang saya sa bago naming tahanan. We really love our new home. Sabay na naman nilang sabi na ikinangiti ko lang. Kami lang mag-iina ang nasa bahay ngayon, dahil umalis si Lucas. May ilang mga tauhan na kasama kami na galing sa mansyon ni Lucas sa Pampanga, at higit sa lahat, si Nati na tuwang-tuwa nang makita ako. Mga pinagkakatiwalaan niyang mga tao ang nandito, kaya panatag naman ako. Isa pa, subok ko na rin naman ang mga iyon, dahil nga nakasama ko na rin sila dati pa. May mga quarters sila na located sa likod ng bahay. Huwag kayong masyadong magbabadha. Paalala ko sa kanila. Ngunit alam ko naman na kahit anong sabi ko sa kanila, ay sila pa rin ang masusunod. Inilapag ko ang meryendang ginawa ni Nati sa lamesa, at saka ako naupo sa upuan paarap sa kanila. Mabuti na ang panoorin ko silang dalawa, para kung ano't ano man ang mangyari ay masaklolohan ko sila agad. Kapag nagutom ay magsiahon kayo, huwag puro langoy. Sigaw ko rin. Yes, mommy, tugon ng kambal. Masaya akong pinapanood sila, nang biglang mag-ring ang phone ko. Hello, sagot ko nang hindi inaalis ang tingin sa kambal. Baby, how are you and the twins? Napangiti ako sa tanong ni Lucas. Lagi kasi siyang ganito, panay tawag para inagkumustahin kami. At hindi lang isang beses sa isang araw. Maya't maya pa. Maayos naman, heto at nasa pool na. Are they enjoying? Tanong niya pa. Oo, gusto mong i-video call. Hindi niya sinagot ang tanong ko, bagkus ay narinig ko ang pagtunog ng cellphone ko, at nang tingnan ko ay may request na nga. Pinindot ko ang video call button at itinapat sa swimming pool ang camera. Say hi to Papa, sigaw ko sa kambal. Hi, Papa, sigaw rin ng kambal. Enjoy kasyo dyan, sabi sa kanila ng ama, na hindi ko alam kung narinig ba ng dalawa na nakuha pang mag-thumbs up. I want to see you too, baby. Itinapat ko ang camera sa akin, at nagsimula na nga kaming mag-usap. Mga kulitan lang naman, kaya hindi nagtagal ay nagpaalam na ako sa kanya, dahil kailangan niya syempreng magtrabaho. Hindi mangyayari iyon kung hindi ko kusang ibaba ang call. Nagpatuloy na ako sa panonood sa kambal, at ako na rin ang tumawag sa kanila para magpahinga, at kumain naman muna. Kung hindi ko gagawin, ay mukhang hindi rin sila aahon kahit na naging inag na rin sila sa lamig. Lumipas pa ang isang linggo, at wala naman na kaming naging problema. Ang kambal ay naipasok na ni Lucas sa school, na medyo malapit lang din sa bahay. Excited ang dalawa, dahil finally daw ay magkakaroon na sila ng totoong classmate. Hindi ko tuloy maiwasang malungkot para sa kanila. Dahil sa akin, napilitan silang mag-aral ng online lang, kahit na alam ko na mas masaya kong face-to-face. Kinasabaduhan ay nagpaalam si Lucas na aalis, at may aasikasuhin sila ni Lester. Hindi ko na nagawang magtanong dahil siya na rin ang nagsabi, na tungkol iyon sa launching ng quarterly catalog ng sa clothing, na na-delay ng konti dahil sa nangyari sa akin. Mabuti na lang at magagaling talaga ang mga designers ng company, kaya naman nakagawa sila ng designs base sa instruction ko noong last time na mag-meeting kami. Nagawa naman ang adjustment, dahil nagtrabaho pa rin naman ako habang nasa hospital, at nagpapagaling kasama si Lucas. Ang laking bagay na rin ng technology talaga. Mommy, can we go out? Napatingin ako kay Savannah, na matamang nakatingin din sa akin. Nasa living room kami at akala ko ay busy kami pare-pareho sa aming mga hawak. Ako sa aking cellphone at silang magkapatid sa kanilang mga laptop. Go where? Tanong ko. Sa kambal ay si Savannah ang mas gustong sa loob lang ng bahay, kaya naman hindi ko maiwasan ang magtaka sa pagyayaya niya sa akin. I don't know. I just want to go out and relax since it's the weekend. We have to ask your papa's permission. Alam niyo naman yun. Okay, tugon ni Savannah. How about you, Savi? Gusto mo ring sumama? Of course, Mom. Excited niyang tugon. Ngumiti ako at tinawagan si Lucas, para ipaalam sa kanya ang gusto ng kambal. No problem, baby. Isama niyo si Resty ha. Okay, tugon ko at tinapos na namin ang aming pag-uusap. Halika na, magbihis na tayo at nang makaalis na. Nagtayuan na ang kambal,
At sabay pa nilang tinawag si Alyana, na kasama na nilang pumasok sa kanilang silid. Sigurado naman ako na gugustuhin ng kambal na makasama din ang dalaga. Ang akala ko ay hindi sasama sa amin sila Manang Chona at Alyana, nakahinga ako ng maluwag, dahil naging okay na rin sa kanila ang magstay dito sa amin, at nakasundo rin nila si Nati. Pagkabihis ay nagsabi ako kay Nati na sa labas na kami maglo-lunch ng mga bata, at nakangiti naman siyang tumango. Naghihintay na si Resty paglabas namin, na alam kong tinawagan ni Lucas para ipaalam ang aming lakad. Nagsimula nang magmaneho si Resty nang makasakay kami, at sabihin ni Savannah ang lugar. Nagtataka man na parang alam na alam ng mga bata ang gusto nilang puntahan, ay hindi ko na pinansin, dahil sa hilig ng mga itong tumingin sa internet, ay malamang doon nila nakita ang lugar. Habang nagbibiyahe ay patuloy lamang kami sa pagkukwentuhan, hanggang sa marating na namin ang isang private resort sa Laguna. Hindi ko na malaya na ang tagal na pala naming nagbiyahe, dahil sa dami ng sinasabi ng kambal sa akin. Come on, Mom. Nagmamadali na ang kambal na bumaba mula sa sasakyan, at ganun din naman sila Resty at Alyana, na pareho ng sumunod sa mga anak ko. Sinundan ko na din sila kasabay ang tila pagpintig ng aking puso. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Bakit ba parang na-e-excite ako? Napansin kong nasa likuran kami nag-park, kaya pumasok muna kami sa villa, bago makapunta sa harapan. Paglabas ko nga ay ang mga nakangiting mukha ng kambal, ni Miko, Selena, Lester, at iba pa ang sumalubong sa akin. Isa-isa silang lumapit sa akin, na may daladalang isang bulaklak na nakatago sa kanilang mga likuran. Lucas loves you, sabi nilang lahat maliban sa kambal na nagsabing, Papa loves you so much. Kinuha ko ang bulaklak sa kanila at ngayon, ay hinihintay kong magpakita ang lalaking alam kong pasimuno ng lahat ng ito. Hindi rin naman nagtagal ay nakikita ko na si Lucas na palapit sa akin. Hindi ko inalis ang tingin ko sa kanya, at nagsimulang magbalik sa alaala ko ang aming nakaraan. Mga masasayang pangyayari sa aming pagsama, pati na ang aming paghihiwalay, na parang nagpatibay lang din ng aming pagmamahalan. Naisip ko na siguro nga ay kailangang mangyari iyon, upang mas maging matibay at matatag ako. Don't cry, baby, sabi ni Lucas, nang nasa tapat ko na siya, kasabay ang pagpahid niya sa aking pisngi. Hindi ko na malaya na naiyak na pala ako. Tears of joy, nakangiti kong tugon. Napansin ko rin na medyo namamasa din ang kanyang mga mata kaya natawa na ako. Are you surprised? Tanong ni Lucas, na sinagot ko ng isang tango. Do you know what's going on? Tanong niya ulit. I think I already had an idea. Imsok at this, kakamo-kamot ng ulo niyang sable. You're doing just fine, pag-e-encourage ko sa kanya. Ayaw kong isipin ni Lucas na nasayang lang ang lahat ng paghahanda niya. Baby, sabi niya. Tugon ko at doon niya inilabas mula sa bulsa ng suot niyang shorts, ang isang kaita at binuksan iyon sa aking harapan saka nagsalita. Will you marry me again? Tiningnan ko lang si Lucas, dahil sobrang pulang-pula ang kanyang mukha na di ko maari. Siguro ay dahil sa mga taksuhang naririnig namin mula kila Lester at sa iba pa. Hindi ko gusto ang naging paraan ng pagiging mag-asawa natin, and I want to give you the best of everything kaya sana, yes. Pinutol ko na ang kung anumang gusto pa niyang sabihin, dahil gusto kong makasal sa kanya. Yung tipong alam ko at hindi iyong siya lang at si Lester ang nakakaalam. Yes, tanong ni Lucas, na tila na ninanguro. Yes, ulit ko. Tapos ay tumingkayad na ako, at hinawakan siya sa magkabila niyang pisngi upang mahalikan. Agad ni Lucas akong binuhat, at saka namin pinagsaluhan ang mainit na halik ng aming pagmamahalan. Sino ang mag-aakala na ang isang katulad ko, ay magiging masaya sa isang lalaking halos tatay ko na? But who cares? Age is just a number, and hindi ko ipagpapalit ang pagmamahal ni Lucas sa kahit na kaninong bata or kasong edad ko. Para sa akin, ay perfect siya sa akin at sa aking buhay. At wala nang iba pang patunay doon kung hindi ang kambal. Ruthless and merciless. Alam kong masama siyang tao nang una ko siyang makilala. Kitang-kita ko kung paanong parang walang halagang ipinapatay niya ang lalaking ng double cross sa kanya. He's tough at napakatigas ng kanyang puso. Pero kahit ganon, lumambot siya dahil sa akin. Dahil sa pagmamahalan namin,
ay nalaman ko kung ano ang mangyayari when the mafia falls in love. Handa siyang magbago, at gawin ang kahit na ano, para lang makasama ang taong mahal niya, at maibigay sa kanya ang buhay na payapa, kasama ang kanilang buong pamilya. Lucas POV. Nairaos ang kasal namin ni Alexa, at ako ang naging pinakamasayang lalaki sa mundo. Kita ko rin ang kaligayahan sa mukha ng babaeng pinakamamahal ko, at gayon din naman sa kambal. Nakarating si David at ang kanyang kapatid na si Dom at hipag na si Erica, pati na ang iba pang mga taong tumulong kay Alexa, noong panahong nagkahiwalay kami. Umaapaw ang kaligayahan sa puso ko. Pero ngayon, kinakabahan ako, dahil mag-uusap sila Sandicho, Alexa at Miko. Kaya mo yan, sabi ko sa aking kapatid. Bago ang kasal sinabihan ko pa siya na kausapin ang magkapatid, kung gusto niya ngunit tumanggi siya, dahil baka daw maging emosyonal siya or magalit si Alexa, maging dahilan pa ng hindi pagkatuloy ng okasyon. Hindi ko naman hahayaang mangyari iyon syempre. Pero dahil mukhang kabado talaga siya ay hindi ko na pinilit. Pumasok ka na, sabi ko pa. Nasa tapat na kami ng pintuan ng aking munting opisina sa aming bahay. At nandoon na rin sa loob ang magkapatid. Alam ko naman na mapapatawad si Miko ni Alexa, dahil nang inakala niyang ako ang may kagagawan nun, ay minahal pa rin niya ako. Ang hindi ko sigurado ay si Miko, dahil hindi pa naman namin siya nakausap ni Lester tungkol sa bagay na ito. Huminga ng malalim si Sandicho, bago kumatok at binuksan ang pintuan, at pumasok na sa loob. Hindi na ako tumuloy, dahil gusto ko na magkausap sila ng masinsinan. Naniniwala ako sa asawa ko, na makakaya niyang awatin si Miko, kung sakali at alam ko rin na hindi siya papatulan ni Sandicho kung nagkataon. Nagpunta ako sa living room at doon naghintay sa tatlo, habang sinasariwa ko ang nangyari ng gabi ng aksidente. Nasa bar ng mga oras na yon si Sandicho. Doon ko siya pinatago, dahil nalaman namin na darating si Dad sa Pilipinas, at siguradong kakaladka rin siya pabalik ng Italy. Isang bagay na ayaw niya. Close kaming magkapatid, kagaya ko ay ayaw din niya kay Dad. Hindi naman to the point na itakwil, basta ibo lang. Gabi na at nakausap ko pa si Sandicho. Hindi naman daw siya lasing na pinatotohanan naman ay, Lester, ayaw ko kasing uminom ang kapatid ko, na para sa akin ay bata pa ng panahong yun. Isa pa, masunurin sa akin yun kaya nga nagkasundo kami. Ang hindi namin alam, ay alam na rin ni Dad kung nasaan siya, at pinuntahan na nga siya doon kaya naman tumakas siya. Nagmaneho at dahil nga sa bilis ng patakbo, ay hindi na napansin ang mga magulang ni na Alexa at Miko. Ang sabi ni Sandicho, ay hinintuan daw niya ang mga ito, at bumaba rin sa sasakyan, ngunit biglang dumating na si Dad, kaya bumalik siya ng sasakyan at nagmaneho na palayo. Tinawagan niya ako habang nagda-drive, at takot na takot. Hindi dahil kay Dad, kung hindi dahil nga sa naaksidente niya. Kaya naman, Elle instructed him on what to do. Sinikap ko na lumabas na ako ang nagmamaneho ng sasakyan. At nang huli ay napag-alaman ko na si Dad ang nagpasira ng CCTV sa lugar, kaya walang footage ang eksaktong pagkakabangga. Si Dad din ang nagdala sa mag-asawa sa hospital, dahil nga alam niyang si Sandicho ang nakaaksidente sa kanila. Hindi na nga lang umabot ang mga ito ng buhay. Huminga ako ng malalim at nagdasal. Sana, hindi man ngayon, matutunan ni Miko na mapatawad si Sandicho. Alam ko kung paano dinala ng kapatid ko ang aksidenteng iyon. Hindi siya makatulog at may mga gabing nagigising siyang umiiyak, at wala akong magawa. Pagkatapos ng ilang minutong lumipas, ay nakita ko na ang aking asawa na nakangiting palapit sa akin. Tumayo ako mula sa sofa na kinakaupuan ko at ibinuka ang aking mga braso para yakapin siya. I love you, Lucas. I love you too, baby. Nagangat si Alexa ng tingin, at saka nagpumilit na mag-abot ang aming mga labi. Napangiti ako dahil ang cute-cute niya kapag ginagawa iyon. Gustong-gusto ko ang pagiging maliit niya. I can carry her anywhere and any way I want. Binuhat ko siya at iniyapos naman niya ang kanyang mga braso sa aking balikat papunta sa batok, at saka ko siya hinalikan. I forgive him, I forgive your father and I forgive you. Ayaw ko nang mabuhay sa galit at nakita ko ang pagsisisi sa mukha ni Sandicho. Kaya magaan na ang aking kalooban. Napangiti ako sa sinabi ni Alexa. Thank you,
Baby, tugon ko sabay halik ulit. How about Miko? Tanong ko. Well, Sandicho has to do everything, my brother will ask him to do, natatawang sabi ni Alexa. Aba, mukhang may dapat akong abangan ah. Hinigpitan ko pa ang pagyapos sa aking asawa, matapos kong huminga ng malalim. Finally, wala na akong dalahin. But I still need to do one more thing. Papa, will Lolo like US? Of course, save Ina, tugon ko. Nasa sasakyan kaming pamilya, at papunta sa kulungan para bisitahin si Dad. Kahit na ayaw kong mamulat ang isipan ng kambal sa karahasan, ay may utang na loob pa rin ako sa ama ko, na siyang dahilan kung bakit ko kasama ang mag-iina ko. Ayaw kong ipagkait sa matanda ang pagkakataong mahalin ng kanyang mga apo, lalo kung ito lang ang tanging magagawa ko para mapaligaya siya, habang hasa loob. Tumingin ako kay Alexa na nakangiting nakatingin sa akin. Tinanong ko siya kung okay lang ba, na ipakilala ko ang kambal sa ama ko, at agad naman siyang pumayag. Naikwento ko na sa kanya ang mga nangyari, maliban sa pag-ako ni Dad ng mga kasalanan ko. Hindi sa ayaw kong sabihin sa kanya, ngunit nangako ako sa ama ko, na kami lang ang makakaalam nun. Pagdating na lang daw ng panahon, saka ko ipaalam sa asawa ko. Basta sa ngayon, hayaan ko lang daw muna siya. What are you doing here, you idiot? Nanlalaki ang mga matang tanong ni Dad nang makita kami. Pagtingin ko sa kambal, ay wala namang reaksyon ang mga ito, at titig na titig lang sa lolo nila. Naramdaman ko naman ang paghawak ni Alexa sa aking kamay, akala yata niya ay magagalit ako. Nginitian ko siya bago ko hinarap ang aking ama. Huwag mong hayaang marinig ng mga apo mo ang mga bad words na yan, Dad. Tuldok. And you're telling me that now. Sino ba ang may sabi sa'yong dalhin mo sila dito? This is not the right place for them. Gusto kong matawa sa pananagalog niya, na inabot din ng ilang taon niya sa kulungan bago natuto. Hi, Grandpa, walang ano-anong bati ng kambal, saka lumapit sa kanya at yumapos. Sa tingin ko ay maiiyak ang aking ama, ngunit sadyang napakagaling niyang magtago ng emosyon. Hi, nabiglang bati naman niya sa dalawa na ikinangiti ko. Huwag ka nang magalit, Dad. Gusto ko lang makilala ka ng mga anak ko ni yaya ko na paupo si Alexa sa upuan pagkasabi ko nun. Ang maglololo naman ay dinaluhan na rin kami. Hi po, bati ni Alexa sa kanya, na tinanguan lang din niya. Napangiti naman ang aking asawa, dahil hindi siya insnab ng matanda. Sabihin mang ayaw ni Dad, ay napansin ko rin ang pagkagiliw niya sa kambal. Panay pa ang tingin niya sa akin, at sa dalawa dahil nga magkakamukha kami. Malapit nang matapos ang oras ng dalaw, at doon lang ako hinarap ni Dad. Thank you, for letting me meet my granddaughters. Hindi ko naman pwedeng ipagkait sila sa'yo, at higit sa lahat, gusto ko na maging malapit din sila sa iyo. Alexa, bilang niya sa asawa ko. Po, I hope you find it in your heart to forgive me. Nakaraan na po iyon, huwag na ho nating pag-usapan pa, dahil napatawad ko naman na din kayo. Just like you, I'm also a parent now, and all I want for my kids, ay ang mapabuti sila. Alam ko na iyon lang din ang gusto nyo para kay Lucas noon. Tuldok, thank you very much, nakangiting tugon ni Dad. Hindi ko na iniisip na makalabas pa rito, but after today, I think mas lalo pa akong magpapakabait, para magkaroon ako ng chance na makasama kayo sa labas. At asahan niyong maghihintay kami sa inyo. Salamat. Hindi na pinigilan ni Dad ang pagtulo ng kanyang luha. Ang kambal na nasa magkabilang side niya ay agad siyang niyapos. Ang tingin ko ngayon sa aking ama, ay puno ng kapayapaan at pag-asa. At sana nga, kagaya ng gusto niya, ay magkaroon pa kami ng chance na makasama siya sa labas ng kulungang ito. Kapag mangyari iyon ay mas magiging maluwag na ang kalooban ko. Wala nang mahihiling pa sina Alexa at Lorenzo, dahil ang tanging taong hindi sila tinanggap noon, ngayon ay buong-buo na ang pagtanggap sa kanila. Walang pinagsisisihan si Lucas sa kanyang pagbabago, dahil nagkaroon siya ng pamilyang mahal niya, na lalong nagpatibay at nagpatatag sa pagmamahalan nila ni Alexa. Dito na po nagtatapos ang kwento, ng pag-iibigan nina Lucas, at Alexa. Maraming salamat po sa inyong lahat.